Hindi ko siya ma-recommend dun sa mga ibang affiliate na gawin. Mali yung ginawa nilang paraan. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Trisha Hope or Trish. Sa akong affiliate marketing enthusiast / content creator. At siya naman si Daddy RD. And today, isi-share ko sa inyo yung behind the scenes kung paano ako gumagawa ng videos for affiliate products. So for context lang, nag-start ako maging affiliate content creator ever since 2020. Actually, nagpapalak na ako nung 2019 pa lang. So, nung 2020, doon na talaga nag-start na talaga yung journey ko as an affiliate. And isi-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko for almost 5 years na pala. So, ngayon ko lang na-realize na 5 years na ako as a affiliate content creator. So, this is day 1 of me planning for filming sa ating affiliate products. And ang ginagawa ko kasi, iniipon ko muna yung mga products para pwede ko silang i-batch film, i-batch script writing. Ito na yung mga naipong products. So, for some, siguro konti pa lang yan. Pero para sa akin, ang dami na yan. Ilang araw na yung meron pa dun sa may likod. Number 1 is script writing. And for script writing, I recommend na gumamit ng ChatGPT. Ito yung ginagamit kong method para sa script writing. So, letter C is for capture the attention. So, dito papasok yung hook. Sa social media, talagang mabilis yung attention span ng mga viewers. Your job is to stop them from scrolling at panoorin yung video mo. So, dito papasok yung different kinds of hooks. Let me know in the comments kung gusto nyo ng video about sa different hooks na pwede nyo gamitin sa video nyo. And for example lang, one type of hook is problem solving. So, sa unang part ng video nyo is ipapakita nyo na kagad kung ano yung problema na pwedeng masolve ng product. Let's say, ang problema nyo is gusto nyo gamitin yung back camera nyo pero hindi nyo alam kung kita ba kayo sa frame. Yung ibang content creator, gumagamit sila ng selfie monitor. So, ito siya. Wait, pakita ko sa inyo. Ma-attach mo siya dito since meron siyang magnet. Pwede mo siyang i-clip dito sa may likod ng phone. Kahit na gamit mo yung back camera, pero makikita mo pa rin yung kung ano yung nakikita ng back camera mo. So, mas malinaw. Yun kasi yung kalimitan na problema ng mga content creators ngayon. Kasi, syempre, mas gusto pa rin natin talaga na high quality, maganda yung quality ng video, malinaw, malinis, and hindi siya pixelated. Kaya, ang mas recommendable talaga is gamitin yung back camera. Ngayon, makikita ko kung anong itsura ko. Naka-center ba ako? Ang ganda. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong ipakita na pwedeng masolve ng product. Yun nga yung problema ko kasi minsan nanguhula ako eh. Naku, kita kaya ako. Kailangan talaga naka 0.5 ako. Pero kung mas gusto niyo yung hindi naka 0.5, ayan. O diba? Kita-kita na. Ganda nito. So, yun yung isa sa mga pwede nyong gawin as a hook, problem solving. Or isang type din ng hook is yung parang may preview, parang may mini trailer ng movie, yung pinaka first 3 seconds ng video mo, tas fast paced siya. This way kasi para makapture mo yung attention span nila. Ito yung napapansin ko dun sa ibang videos ng affiliate. Yung first hook or first part ng video nila is usually na ganito. Hi guys! So ito meron akong product dito. So may mga ganun, may mga nakikita akong ganung mga TikTok videos. Pagka titignan mo kasi yung video na yan, medyo boring siya. Lalo na kung may binebenta kang product, mas gusto nila yung parang straightforward. Sabihin mo na kagad kung ano yung product. Parang wala nang paligoy-ligoy pa. Ganun. Parang wala masyadong patience yung ibang viewers. So, isipin mo na lang, ganun lahat ng viewers. Kailangan mo talaga i-work out yung pinaka first part ng video mo para mapastay mo sila sa video mo. Letter O is for outline the problem. So, dito nyo ipapakita kung ano yung mga struggles na pwedeng ma-encounter ng viewers mo para makarelate sila. Like, for example, problem nila is acne marks yan. Kunyari ganyan. So, ipapakita nyo yan siya. Lalo na kung meron na kayong na-test na product na talagang effective sa inyo, pwede nyong ipakita yung mga before pictures nyo. Syempre,
kapag mga skincare products, maglagay kayo ng mga disclaimer na hindi naman kagad-agad sila gumagana kasi kailangan may consistency, tsaka with proper sleep, with proper diet, ganyan. Dapat may mga ganong disclaimer. And then, yun yung pwede nyong ipakita. R is for reveal the solutions. Dito sa part na to, dito nyo naman ipapakita kung paano makakatulong yung product para ma-resolve yung problem. Kunyari, ang problem is textured skin. Kung meron na kayong na-try na product na effective, dun nyo isi-share na parang itong product na to, ito yung ginamit ko para ma-improve yung skin texture ko. Ganon. Dun nyo ipapasok yung pwedeng maging solution sa problem nila. Job natin is tulungan sila. Kumaga, hindi lang tayo benta ng benta. Oo, parang goal natin makabenta, pero iba pa rin yung feeling pag yung nakabenta ka na nga, nakatulong ka pa dun sa viewer mo. Tsaka ito yung mabibigay kong tip para sa mga bagong affiliates. Since nagbebenta tayo ng product, syempre mas gusto pa rin natin na magiging credible tayo. Kumbaga kasi syempre yung pambibili ng mga viewers natin is hard-earned money nila. So dapat ang trabaho natin is dapat maging honest tayo sa mga feedbacks natin, sa mga i-upload natin video para doon mo mabibuild yung credibility mo as time goes by. Parang ikaw yung magiging puntahan nila ng mga product reviews, ganun. Yun yung goal natin. Kasi nakakalungkot, meron akong napanood sa TikTok na hindi ko siya ma-recommend dun sa mga ibang affiliate na gawin. Although, ang taas ng views nila, pero mali yung ginawa nilang paraan. Like, meron kasing skincare na pangpaputi daw. Ngayon, itong affiliate na to, ang ginawa niya, naglagay siya ng uling sa sa singit. Yan, dun niya nilagay. Tapos, ang ginawa niya, since pampaputi na product yung pinopromote niya, dinaya niya. So, yun yung siguro. Hindi na lang magne-name drop, pero feeling ko yung ibang manonood, alam nila kung sino yun. And yun yung isa sa mga example na wag nating gayahin. Kahit na sobrang gusto natin ng maraming views, wag tayo manloloko ng manonood. Letter Q is for quick to action. So, dito napapasok yung CTA or call to action. Sa mga end part of the video, dun mo sasabihin kung nasan yung product. Kunyari, sa TikTok kayo nagpo-promote ng product, ang magiging call to action nyo or yung magiging quick to action nyo is sasabihin nyo kung nasan yung yellow basket kasi most of the time, nakakalimutan nila na meron tayong ino-offer na product. Lagi nyo sasabihin na parang nandito, kung gusto nyo rin mag-order, click the basket to order. Ganon. Click the yellow basket to order. Ganon. Just to remind your viewers na kung saan sila pwedeng mag-order. To wrap it up, so yun yung correct method for script writing. So C is to capture the attention. O is outline the problem. R is to reveal the solution. Q is to quick to action. So, yun yung ginagamit ko na method for script writing. So, yun muna yung first part ng ating video. Medyo magiging mahaba na kasi pag kinumpleto ko siya in one video. Kung gusto niyo makita yung the rest of the behind the scenes kung paano ko gumagawa, paano yung process ng paggawa ko ng video for affiliate products, feel free to subscribe. And kung meron kayong natutunan sa video na to, please like and share this video sa mga iba niyong friends na affiliate din. Ayun lang muna for today. So thank you so much for watching. And once again, I'm Trisha. Hope you can follow me on my social media account. Meron din ako ibang video, so ilalagay ko na lang dito. Bye guys!